Kung ikaw ay isang introvert, malamang na gumugol ka na ng maraming oras sa pag-iisip kung ano talaga ang nasa isip ng ibang tao. Napapansin mo ang mga sandaling natahimik ang usapan, sinusuri mo ang mga mensahe, inuulit-ulit mo sa isip ang mga naging interaksyon kahit matagal na itong nakalimutan ng iba. At gayunpaman, sa kabila ng pagiging mapagmasid, maraming introvert ang may kahinaang hindi nila napapansin. Ang pagkilala kung kailan may taong tunay na gustong makipag-ugnayan sa kanila. Bahagi ng dahilan ay madalas maliitin ng mga introvert ang epekto nila sa ibang tao. Iniisip nilang hindi sila napapansin. Akala nila abala ang lahat sa kani-kanilang buhay para isipin pa sila. Naniniwala sila na kung talagang gustong makipag-usap, makipagkita, makipag-ugnayan muli o maging mas malapit ng isang tao, sasabihin na lang nito ng direkta. Ngunit hindi ganun gumagana ang totoong buhay. Mas nag-aalinlangan ang mga tao kaysa sa inaakala natin. Nag-overthink sila, nag-aalala silang ma-reject, natatakot silang magmukhang needy o sobrang naghahanap ng atensyon. Iniisip nila kung baka nakakaabala sila sa'yo. At dahil sa mga takot na yon, maraming tao ang hindi direktang nagsasabing gusto kitang makausap. Kaya sa halip, nagpapadala sila ng mga senyales. Maliliit at tahimik na mga senyales. Mga senyales na madaling mapalampas kung hindi mo ito bibigyang pansin. Ang nakakatawa pa rito, maaaring ang ilan sa kanila ay dumaranas ng parehong pagdududa na nararanasan mo. Maaaring umaasa silang ikaw ang unang kikilos habang lihim ka namang umaasang sila ang mauunang gumawa ng hakbang. Kaya paano mo nga ba malalaman kung may taong gustong makipag-ugnayan sa'yo, ngunit hindi niya kayang aminin ito? Number 1. Parang palagi silang lumilitaw sa buhay mo. Isa sa mga pinaka-napapansing palatandaan ng interes ay ang pagiging consistent. Hindi mga malalaking kilos, hindi dramatikong pag-amin, kundi consistency. Mapapansin mong palagi silang naroon. Kasama sila sa mga usapan, sumasali sila sa mga diskusyong kinabibilangan mo, pinipili nilang umupo malapit sa'yo. Nagpapalipas sila ng kaunting dagdag na oras kapag nasa paligid ka. Parang palagi silang napupunta sa mga lugar kung saan posible kayong magkausap. Sa una, maaaring baliwalain mo ito. Baka nagkataon lang. Baka mas madali lang para sa kanila. Baka likas lang silang palakaibigan. Ngunit kapag paulit-ulit mong nakikita ang parehong pattern, sulit itong pagtuunan ng pansin. Natural na lumalapit ang mga tao sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng positibong pakiramdam. At kabilang dito ang mga taong gusto nilang makasama. Ang interesante rito ay ang mga taong takot sa rejection ay madalas pumili ng mga hindi direktang paraan. Ayaw nilang ilagay ang sarili nila sa alanganin sa pamamagitan ng lantad na pagpapakita ng interes. Kaya sa halip, gumagawa sila ng mga pagkakataon. Inilalagay nila ang sarili nila sa mga sitwasyong maaaring magsimula ang pag-uusap ng natural, kung saan hindi pilit ang interaksyon, kung saan maaaring mabuo ang koneksyon nang hindi kailangang aminin ng alinmang panig. Isipin mo kung gaano karaming relasyon ang nagsisimula sa ganitong paraan, hindi sa pamamagitan ng mga malalaking pag-amin, kundi sa paulit-ulit na pagkikita, paulit-ulit na pag-uusap, paulit-ulit na mga sandaling mukhang aksidente hanggang sa mapagtanto mong hindi pala. Ang taong laging nakakahanap ng dahilan para mapalapit sa iyo ay maaaring may sinasabi ng hindi nagsasalita. At kadalasan, simple lang ang kanyang ibig sabihin. Masaya akong kasama ka. Number 2. Nagsisimula sila ng usapang wala namang tunay na layunin. Nakatanggap ka na ba ng mga mensaheng napaisip ka, bakit niya ito sinend sa akin? Maaaring random na meme lang ito, larawan ng isang nakakatawang bagay, tanong na madali naman niyang mahanap sa Google, komento tungkol sa panahon, o simpleng obserbasyon mula sa kanyang araw. Sa unang tingin parang walang saysay ang usapan, ngunit yun mismo ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Kapag impormasyon talaga ang kailangan ng mga tao, direkta silang magtatanong. Kapag koneksyon naman ang hinahanap nila, kadalasan ay hindi mahalaga ang paksa. Ang mismong pag-uusap ang layunin nila.
Ang isang taong gustong makipag-ugnayan ngunit kinakabahan ay madalas gumamit ng mga simpleng paksa bilang panimula. Mas ligtas kasi yon. Mas hindi nakakatakot magtanong ng mga random na bagay kaysa aminin gusto ka lang nilang makausap. Mas madaling mag-send ng mga nakakatawang videos kaysa sabihing naisip ka nila. Nagiging tulay ang paksa, isang komportableng dahilan, isang katanggap-tanggap na paraan para magsimula ng interaksyon. At dito nagiging mas malinaw ang lahat. Pansinin kung ano ang mangyayari kapag sumagot ka. Pinagpapatuloy ba nila ang usapan? Nagdadagdag pa sila ng bagong paksa? Nagtatanong ba sila ng mga follow-up na tanong? Parang ayaw ba nilang matapos agad ang pag-uusap? Dahil kadalasan dito lumalabas ang tunay nilang intensyon. Ang unang mensahe ay pintuan lang. Ang talagang gusto nila ay ang kasunod nito. Ang iyong atensyon, ang iyong tugon, ang iyong pakikisama. Para sa isang taong nag-aalinlangang makipag-ugnayan, kahit simpleng usapan lang ay maaaring maging mahalagang koneksyon. Number 3. Naaalala nila ang mga maliliit na bagay na nakakalimutan ng iba. Maraming nailalabas ang memorya. Madalas naaalala ng mga tao ang mga bagay na may emosyonal na kahalagahan sa kanila. At kapag may taong palaging nakakaalala ng mga detalye tungkol sa iyo, bihira itong aksidente lang. Maaaring nabanggit mo ang paborito mong libro ilang buwan na ang nakalipas. Pagkaraan ng ilang panahon, muli niya itong nabanggit. Maaaring ikunento mo ng pahapyaw ang tungkol sa isang mahalagang job interview. Makalipas ang ilang linggo, tinanong niya kung kamusta ito. Maaaring minsan ay nagbahagi ka ng kwento tungkol sa iyong kabataan. Ilang buwan ang lumipas, naaalala pa rin niya ito. Mukhang maliliit na bagay ang mga sandaling ito, ngunit mahalaga ang mga ito. Dahil ang pag-aalala ay nangangailangan ng atensyon, at ang atensyon ay isa sa pinakamalinaw na anyo ng interes. Karamihan sa mga tao ay nakakalimot ng malaking bahagi ng kanilang mga pang-araw-araw na pag-uusap. Mabilis umusad ang buhay, dumarating at lumilipas ang mga impormasyon. Ngunit kapag may taong paulit-ulit na naaalala ang mga detalyeng hindi napapansin ng iba, ipinapakita nito na nanatili sa kanya ang iyong mga salita. May ibig sabihin yon. Ibig sabihin maingat siyang nakinig. Ibig sabihin pinahalagahan niya ang inyong interaksyon. Ibig sabihin na natili sa kanyang isipan ang inyong mga pag-uusap kahit matagal na itong natapos. Madalas maliitin ng mga introvert ang kahalagahan ng palatandaang ito dahil sila mismo ay sanay na umalala ng mga detalye tungkol sa ibang tao. Ngunit hindi lahat ay ganon. Para sa maraming tao, ang pag-alala sa mga maliliit na personal na detalye ay nangangailangan ng antas ng paglalaan ng oras at atensyon. At ang paglalaang yon ay karaniwang tanda ng interes. Ang mga detalyeng naaalala ng isang tao ay kadalasang nagpapakita kung gaano kalaki ang atensyong tahimik niyang ibinibigay sa iyo sa buong panahon na yon. Number 4. Ang kanilang mga mensahe ay parang dahilan lang para makipag-usap. May isang uri ng message na parang pamilyar na pamilyar. Nagsisimula ito sa isang random na bagay. Ngunit kahit paano, nauuwi ito sa mas mahabang pag-uusap. Halimbawa, "Uy, naalala mo ba yung restaurant na nabanggit mo dati?" O kaya, "May nakita lang ako na nagpaalala sa akin tungkol sa'yo." O, random na tanong lang. Maaaring hindi naman ganun kahalaga ang mismong tanong. Maaaring kakaiba ang timing. Maaaring parang mababaw ang dahilan kung bakit kanila kinontak. At yun ay dahil kadalasan, hindi yun ang tunay na dahilan. Maraming tao ang nahihirapang aminin na gusto lang talaga nilang makausap ka. Pakiramdam nila ay masyado silang nagiging vulnerable. Pakiramdam nila ay inilalantad nila ang kanilang sarili at may posibilidad na ma-reject sila. Kaya sa halip tinatago nila ang kanilang intensyon sa likod ng mga praktikal na dahilan. Nagiging pananggalang nila ang mga palusot na ito. Kapag naging maganda ang takbo ng usapan, ayos. Kapag hindi naman, maaari nilang sabihing simpleng tanong lang naman yon. Sa ganitong paraan nasusubukan nila ang sitwasyon nang hindi gaanong nalalagay sa emosyonal na panganib. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala ng marami. Sa katunayan, may mga taong nagiging eksperto sa paghanap ng dahilan para makipag-ugnayan. Gumagamit sila ng mga movie recommendations, mga artikulong sa tingin nila ay magugustuhan mo, mga random na alaala,
mga mabilisang tanong o mga nakakatawang kwento. Iba-iba man ang anyo, iisa ang layunin: makipag-ugnayan, makabuo ng koneksyon, makalikha ng panibagong pagkakataon para makausap ka. Nagbabago ang dahilan, ngunit nananatiling pareho ang motibo. Number 5. Nagiging mausisa sila tungkol sa buhay mo at sa iyong availability. Kapag gusto ng isang tao na mas maraming oras ang gugulin kasama ka, natural lang na maging interesado siya sa iyong schedule. Hindi dahil gusto ka nilang bantayan, kundi dahil naghahanap sila ng pagkakataon. Tinatanong nila kung ano ang gagawin mo ngayong weekend. Inaalam nila kung naging abala ka kamakailan. Nagtatanong sila tungkol sa mga plano mo. Mukhang interesado sila sa kung paano mo ginugugol ang iyong oras. Sa unang tingin tila normal at casual lang ang mga tanong na ito. Ngunit madalas nangangalap sila ng impormasyon. Sinusubukan nilang malaman kung may lugar ba sila sa iyong buhay. Mas nagiging kapansin-pansin ito kapag wala naman silang direktang mapapala sa impormasyong hinihingi nila. Bakit nila gustong malaman kung libre ka sa susunod na Sabado? Bakit sila interesado sa plano mo sa gabi? Bakit paulit-ulit nilang tinatanong kung naging abala ka? Dahil naghahanap sila ng posibilidad. Maraming tao ang natatakot gumawa ng direktang imbitasyon. Hindi komportable para sa kanila ang posibilidad na makarinig ng hindi. Kaya bago sila magtanong, naghahanap muna sila ng mga palatandaan. Sinusubukan muna nila ang sitwasyon. Tinitignan nila kung may tsansa bang tanggapin ang kanilang imbitasyon. Parang isang taong nasa gilid ng swimming pool na unang isinasawsaw ang paa bago tuluyang tumalon. Sinusukat nila ang temperatura, sinisikap nilang bawasan ang kawalan ng katiyakan, sinusubukan nilang iwasan ang kahihiyan. Kung paulit-ulit na interesado ang isang tao sa kung kailan ka libre, malaki ang posibilidad na iniisip niya ang mga magiging interaksyon nyo sa hinaharap, kahit hindi pa niya ito inaamin. Number 6, mukhang tunay silang natutuwa kapag ikaw ang nauunang makipag-ugnayan. Isa ito sa pinakamalalakas na palatandaan at isa rin sa pinakamadaling hindi mapansin. Maraming introvert ang masyadong nakatuon sa kung sino ang unang nagme-message o nakikipag-ugnayan. Kapag hindi sila kinontak muna ng isang tao, agad na lang ipinapalagay na hindi ito interesado. Ngunit hindi yun laging totoo. May mga taong gustong-gusto ang koneksyon, ngunit nahihirapang gumawa ng unang hakbang. Nag-aalinlangan sila, nag-overthink, nag-aalala. At kadalasan, kinukumbinsi nila ang sarili nilang wag na lang mag-message. Pagkatapos, may isang kawili-wiling bagay na nangyayari. Ikaw ang unang nag-message at biglang nagbabago ang kanilang enerhiya. Humahaba ang kanilang mga replies. Mas mabilis silang tumugon, mas detalyado, mas masigla. Parang kusa na lang dumadaloy ang usapan. Parang matagal na silang naghihintay ng pahintulot. Ang isang takot ma-reject ay madalas nangangailangan muna ng katiyakan bago siya tuluyang maging komportable. Ang mensahe mo ang nagbibigay ng katiyakang yon. Ipinapakita nito na welcome sila, na interesado ka makipag-usap, na hindi nila kailangan mag-alala ng husto. Dahil dito mas nakikita ang kanilang kasiyahan. Mapapansin mong nagiging napakadali ng usapan kapag nagsimula na ito. Mapapansin mong halos agad silang sumasagot. Mapapansin mong mas malaki ang naiaambag nila sa pag-uusap kaysa sa inaasahan mo. Minsan ipinapakita ng mga reaksyong ito ang damdaming natatago sa kanilang pag-aatubiling gumawa ng unang hakbang. Ang isang taong nahihirapang magsimula ng usapan ay maaari pa ring maging tunay na masaya sa tuwing nagsisimula ang isa. At mahalagang maunawaan ang pagkakaibang yon. At number 7, patuloy silang gumagawa ng mga dahilan para sa mga pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Marahil ito ang pinakamalakas na palatandaan sa lahat. Ito ay ang pag-uugaling nakatuon sa hinaharap. Ang mga taong walang gaanong pakialam sa pagpapatuloy ng koneksyon ay karaniwang hinahayaan lang na natural na matapos ang mga interaksyon. Ang mga tao naman na may pakialam ay gumagawa ng mga daan patungo sa hinaharap. Maaring banggitin nila ang isang pelikulang ikikwento nila sa iyo sa susunod. Maaring mangako silang magpapadala sila ng isang bagay. Maaring magbanggit sila ng isang nalalapit na kaganapan.
Maaaring may paksa silang babalikan at i-update ka sa susunod na linggo. Maaaring magbungkahi sila ng isang bagay na maaari pa ninyong pag-usapan sa ibang pagkakataon. Mukhang ordinaryong komento lang ang mga ito, ngunit madalas ay may mahalagang psikolohikal na layunin ang mga ito. Pinananatili nilang buhay ang koneksyon. Lumilika sila ng mga inaasahang interaksyon sa hinaharap. Tinitiyak nilang hindi mo mararamdaman na ito na ang huling pag-uusap ninyo. Natural na namumuhunan ng mga tao sa mga relasyong nais nilang mapanatili. Isa sa mga paraan nito ay ang paglikha ng mga pagkakataon sa hinaharap. Banayad lang ito, madalas ay hindi namamalayan, ngunit may kahulugan. Isipin ang pagkakaiba ng dalawang pagtatapos na ito. Sige, usap na lang tayo ulit. Kumpara sa, sasabihin ko sa iyo sa susunod na linggo kung ano ang nangyari. Ang ikalawang pahayag ay otomatikong lumilikha ng panibagong dahilan para magkausap. Panibagong pagkakataon para muling mag-ugnayan, panibagong sinulid na nagdurugtong sa kasalukuyan at hinaharap. Ang mga taong nais ng pangmatagalang koneksyon ay madalas nagiiwan ng ganitong mga sinulid. Palagi silang gumagawa ng mga maliliit na tulay na nagpapadali sa susunod na koneksyon. At kapag paulit-ulit nilang ginagawa ang mga tulay na yon, malamang na umaasa silang tatawirin mo ang mga ito. Isa sa mga pinakakamangha-manghang bagay tungkol sa koneksyon ng tao ay madalas na ipapakita ng mga tao ang kanilang nararamdaman bago pa sila maging handang aminin ito. Hindi sa pamamagitan ng mga malalaking pag-amin, hindi sa pamamagitan ng perpektong mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga patterns, sa pamamagitan ng atensyon, sa pamamagitan ng pag-uusisa, sa pamamagitan ng pag-aalala, sa pamamagitan ng pagsisikap, at sa pamamagitan ng mga maliliit na desisyong paulit-ulit nilang ginagawa. Bilang mga introvert, madaling isipin na ang katahimikan ay nangangahulugan ng kawalan ng interes. Madaling maniwala na kung may pakialam ang isang tao, sasabihin niya ito ng direkta. Ngunit bihira talagang maging ganong kasimple ang mga tao. Marami rin silang sariling mga takot, sariling mga insecurities, sariling mga pangamba tungkol sa rejection, katulad mo. Kaya naman ang mga koneksyon ay madalas nabubuo sa pamamagitan ng banayad na mga senyales sa halip na direktang pag-amin. May mga taong nakakaalala ng mga sinabi mo. May mga taong naghahanap ng dahilan para makausap ka. May mga taong natutuwa kapag ikaw ang unang lumalapit. May mga taong patuloy na lumilikha ng mga pagkakataon upang manatiling konektado sa iyo. Kapag hiwa-hiwalay na titignan, maaaring wala masyadong kahulugan ang mga palatandaang ito. Ngunit kapag pinagsama-sama, madalas silang nagsasabi ng isang kwento. Kwento ng isang taong pinahahalagahan ang iyong presensya, isang taong nasisiyahan na makasama ka, isang taong umaasang magpapatuloy ang koneksyon na meron kayo. At marahil ito ang pinakamahalagang tandaan. Minsan ang taong naghihintay ng senyales mula sa iyo ay siya ring taong hinihintay mong magbigay ng senyales. Pareho kayong interesado, pareho kayong nag-aalinlangan, pareho kayong umaasa. Ang kaibahan lang ay wala sa inyo ang gustong gumawa ng unang hakbang. Kaya kung napapansin mo ang mga palatandaang ito sa isang tao, huwag mo agad itong baliwalain. Maaaring naroon ang koneksyong hinahanap mo. Maaaring natatabunan lang ito ng kawalan ng katiyakan, pag-iingat at mga damdaming hindi pa nasasabi. Naghihintay lang ng isang maliit na sandali ng lakas ng loob mula sa alinmang panig. Shoutout sa mga nanood ng espesyal ka sa isang tao kahit introvert ka lang. May bagyata ang YouTube ngayon. Madaming comments ang hindi lumalabas ngayon o biglang nawala. 26 comments ang nakalagay dito pero 7 comments lang ang nakikita ko. Nagtry na ako ng ibang mga options pero di ko talaga mahanap yung ibang mga comments. So, pasensya na po kung hindi ko mababasa or marereplyan yung iba, lalo na yung mga laging nanonood. Shoutout ko na lang muna yung mga nandito. Shoutout kay Pilipinas Update, RJ Mera, Arky Takot, Mario Alipit, Joyce26, Cathy, at kay Pelikulang Pinoy. Sana maayos na ni YouTube ito. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to
At pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.